ako. Pag ano ko po doon sa kanyang mga underwear, binuksan ko, andun yung pera. Eh di natuwa po kaming lahat na andun lang pala yung pera. So, naisip ko lang po na siguro, kaya niya na pinakita yung pera niya dahil resigned na siya. Kasi nahihirapan na siya. So, that was one way of saying na, sige na nga, kayo na nga magbayad sa ospital kasi hirap na ako. Parang ganun po ang ano ko sa kanya. Yun po ang aking naging generalization na kaya niya pinakita yung pera kasi hirap na siya, resigned na siya. Eh, ang tagal nilang hinanap, dalawa pa sila, hindi nila makita. Okay. So, yun po. Kaya po, sa akin, anong lesson ang pwede kong matutuhan kay ate? Unang-una po sa pagpapalaki ng anak. Yung po mga anak niya, mga lalaki na yan, ang lilikot po niyan, yung maliliit pa. Pero tingnan niyo po ngayon kung paano sila lumaki, kung paano sila kumilos. At yan po ay naitaguyod ni ate dahil si Kuya Henry po laging nasa abroad. Pero tingnan niyo ngayon ng mga anak niya. Noong bago lang po kami kasal, naisip ko, ang lilikot nitong mga bata ito. Pero ngayon nakita ko kung paano naging gentleman yung 5 niyang lalaki at responsible. So yun po, yung mga wisdom na kaya niyang tanggapin lahat, no matter what, basta God is there. Yun po ang matutunan ko kay ate. At yung pagiging frank niya, pag may sinabi siya sa'yo, kahit magtampo ka, sasabihin niya. Okay? Ang isa pa po, yung utang na loob ko kay ate at kay Kuya Henry. Kasi po, kung wala po sila, hindi po makakarating sa Saudi yung asawa ko at hindi ko po mapapag-aral ang mga anak ko sa maayos na paaralan at hindi po kami makakabili ng housing lot. Siya po ang tumulong sa akin. Saka po si Ate Miguel, tinatawag ko pong malaking utang na loob yun. So, ate, napakabait mo. Kahit minsan nagtataray ka, okay lang sa akin yun. And natutunan na kitang mahalin tulad ng isang tunay na kapatid. Hindi pala pwedeng hindi ako iiyak pag nawala ka. Kasi nga, ikaw na ang kaibigan ko, sister-in-law ko, kabarkada ko, katawanan ko, at sa lahat ng bagay, advisor ko pa. So, ang masasabi ko lang sa'yo, ate, sige lang, okay lang na umalis ka, talagang ganyan ang buhay eh. Mabuti ka nga, sigurado mo na kay Lord ka eh. Eh kami, hindi pa namin sigurado ang buhay namin. Okay? Marami kami magdadasal sa'yo. At huwag mo isipin si Kuya Henry, hindi namin siya pababayaan. At kung kailangan ng advice ng mga anak mo, lalo-lalo na si Darwin, nandito kami para tumulong sa kanila. Yung mga tulong na binigay niyo sa amin, ibabalik namin sa inyo. So ate, so long, maraming salamat sa lahat. Yun lang po, salamat po. Thank you po, Ma'am Nenette, sa napakaganda niyo po sharing, no? May naman po, tawagin ko po si Lola Goy.